Hello guys! For today's video, maglilinis tayo ng isang space dito sa ating bahay na napakagulo. Yan ang ating ZZ plant. Ang daming sapot, ang daming alikabok, may mga brown leaves. Lilinisin natin yan mamaya. Yan, yung mga clutter na yan sa ibabaw ng kulungan yan, kulungan ng dogs. So, ayusin natin yan para maganda sa paningin. Diba? Yan, mga ali-alikabok, sapot, tanggalin natin. So, this video is tidying up. So, ayan na po. Magsimula na tayo. Natanggal ko na po yung mga clutter. So, ang ginagawa ko ngayon is nililinis natin yung ating ZZ plant or what we called welcome plant. So, itong plant na to napakadali niyang alagaan. Yan. Medyo lang siya, malakas lang siyang atakihin ng mga gagamba. So, kailangan masipag kang mag-wipe-wipe ng mga sapot, ng mga alikabok. So, yung ginamit ko dyan is yung Bimpo na damp na piniga ko, yung may sabon niya na konti. So, para nalilinis mo na rin at the same time yung mga dahon. Careful lang kasi baka matanggal naman yung mga dahon. O kaya mabali yung pinaka-stem niya. So, you need to be careful also. So, pag natapos mo na lahat yan, syempre, makikita mo na yung result. Ang ganda-ganda na. Ang kintab-kintab na para na siyang hindi totoong halaman, para na siyang plastic. Pero ang totoo siya. Ganun siya, nagiging, parang nagmumukha siyang fake kapag nalinis mo na siya. Kasi nga, ang ganda-ganda. So, ang isa sa paglilinis, pag-aalaga ng ZZ plant, yan. Tingnan mo, napakadumi, di ba? So, kasi tong plant na to air purifier. So, detoxifier siya. So, lahat ng mga toxin sa hangin, ina-absorb niya. Kaya yan, nagiging madumi siya. So, kaya kailangan, part of taking care, iwa-wipe mo siya ng damp cloth na kahit na may konting sabon. So, yan. That way, napapangalagaan mo siya. Tapos, sa pagdidilig naman, konti lang. Hindi siya nangangailangan ng maraming tubig. Kahit nga makalimutan mo yung diligan ng mga kahit isang buwan, buhay yan. So, napakadaling alagaan ng ZZ plant or welcome plant. Mas maganda rin siya ilagay sa loob ng bahay para kung meron kang di magagandang hangin sa loob ng bahay, i-absorb niya. So, air purifier talaga siya. So, ayan na, natanggal na natin yung clutter sa ibabaw. So, maayos-ayos na itsura niya, di ba? So, ganun lang kasimple. Sometimes kasi nane-neglect natin yung mga spaces sa ating bahay dahil sa dami rin ng ating ginagawa. So, pagka nagkaroon tayo ng extra time, yan, naharap na natin yung mga ganyang bagay. So, di ba, ang ganda, pang-welcome na talaga siya. So, lahat ng makakakita niyan, so, magagandahan, di ba? Parang nakaka-eye-catching, siya, thing, di ba? Kumbaga, di ba? San ka pa? So, yung isa, galing yan sa garden. Kaya siya malaking ganyan kasi nga lagi yung nakakatanggap ng compost. So, yung space na yan parang bagay siya dyan kasi nga ang lagu-lagu niya. Sa garden kada dadaan ako nababangga siya, ganyan. So, yan, parang space na yan, parang mas bagay siya dyan. So, nakakalamig na ng space, nakakaganda pa. Diba? So, mag-alaga na rin po kayo ng ZZ plant or welcome plant. So, careful lang na huwag mapaglaruan ng mga bata kasi toxic nga. Dalat ng toxin sa hangin ay ina-absorb niya. Kaya possible pag na-ingest ng mga bata, matotoxic nga naman talaga sila. Yan, I hope you learned something, guys. Mag-alaga na po kayo ng ganitong plant. Napaka low maintenance. Pero pag inalagaan nyo ng ganyan, napakaganda sa paningin. So, that's it for today. Thanks for watching. See you on the next one. God bless. Bye.